So, kamusta po mga ka-Streetwise? Ako po si Takero Miyamoto at welcome po sa aking munting channel. So mga kababayan, nag-double talk na naman itong matandang hukluban na to na si Digong, si Duterte. So dito nga po, no, may video mamaya papakita ko, no, na nagpasalamat nga itong si Duterte sa Iglesia ni Cristo. O nga naman, di ba? So alam niyo kung ano nakakatawa dito, no? Kung magsalita si Duterte, akala mo wala siyang ginawang kasalanan. In the first place, ang mga Duterte po ang nagsimula ng away na to. At syempre mga kababayan, no, ang hindi ko pa rin po talaga maintindihan, yan po sa religion na yan ni Manalo, yung Iglesia ni Cristo, bakit di ba, ang sinisisi ninyo kung bakit nakakagulo ngayon is yung kampo po ng administrasyon. Kasi andun po ako nung rally at tandaan nyo, nandun ako nung rally. Nakita ko, napanood ko, andun ako, na ang sinisisi po talaga ng Iglesia ni Cristo kung bakit nagkakagulo, yung kampo po ni PBBM. So yung ginawa ni Duterte, wala lang yon. Yung maisog rally, wala lang yon. Di ba? So yung pagtawag ng bangag ni Duterte kay PBBM, wala lang yon. Ayan ang point eh. Kaya sabi ko nga sa inyo, ito ulitin ko lang wala tayong pakialam kung anong religion na pinaniniwalaan ninyo. Especially sa Iglesia ni Cristo, kung ano man yung paniniwala ninyo dyan, relihiyon, wala po tayong pakialam dyan. Pero pinasok nyo na po yung mundo ng politika na dati hindi nyo naman ginagawa. So, di ba, masisita kayo dito. Makikriticize kayo dito, kaya wag kayong pikon. Okay? So ito merong video dito, article muna from ABS-CBN News. Sabi dito, we must unite, we must move forward as one. So una dito, Digong, sino ba presidente? Si PBBM. Marcos ang presidente. So hindi kami mag-unite sa inyo. Gago ka ba? O kayo dapat na mag-unite sa administrasyon. Baligtad talaga utak ninyo eh. O sabi dito nagpapasalamat si dating Pangulong Digong sa Iglesia ni Cristo sa ginawa nitong peace rally. Ito ang kailangan ng bansa. Ngayon, hindi impeachment at pag-aaksaya umano ng government resources. O yan, so may video tayo dito. Alam niyo, bad trip talaga to, no? Double standard tong buwakan ng inang matandang to eh. So ito panoorin nyo to may video dito eh. Okay, wait. Ito, sige. Ito yung kumakalat na video ngayon. Ito sa Eduardo Manalo and the Iglesia ni Cristo. I would like to thank Eduardo Manalo and the Iglesia ni Cristo for organizing and mobilizing its members in today's prayer rally for peace. This is what our country needs in these critical times. Sabi ni Duterte, ito daw po yung kailangan ng bansa natin sa critical na kondisyon. Parang ganyan. So Duterte, putang ina ka. Ano, kung ang kailangan natin dito ay unity sa critical na pagkakataon, ano itong ginagawa mo dito? Ito, November 26, 2024, ilang buwan lang, 2 months ago, Duterte calls for military action but sidestep co-op talk. Mga kababayan, kung ang kailangan po talaga natin ngayon ay unity, tulad na sinabi ng walang yang Duterte na to, bakit ka nakikipag-usap sa military para mag-kudeta? Sabi ni Duterte, wala, hindi naman kudeta yun. Ba't ka nakikipag-usap sa military kung hindi kudeta yan? Ito may video dito, tinan nyo to, panoorin nyo to. Tinan nyo kung gaano katarantado tong hayop na to. Gago eh. To fracture the government. It's only the military controversial. Hanggang kailan kayo magsuporta ng drug addict na presidente? Ayan sinabi ni Duterte hanggang kailan kayo susuporta sa drug addict na presidente? Wala naman siyang ebidensya. So sino ang usap niya dito? Military. Kaya doon sa pamunuan ng Iglesia ni Cristo, baka sinisitan ninyo yung ginagawa ng mga mamabatas natin kay Sara Duterte, itong ginawa ni Digong na pambubuyo, pangnagatong sa military natin para magkudeta. Ito, ba't ito, hindi nyo ito sinisita? Yan ang sabi ko sa inyo eh.
Magulo na nga yung usapan ng religion, papasok pa kayo sa isa pang magulong usapin na politika. Malinaw naman mga kababayan, di ba, na ang rally po ng Iglesia ni Cristo ay pagsuporta sa mga Duterte. Kasi ang nakita lang nila is yung ginagawa kay Sara. Pero yung ginagawa ng mga Duterte sa administrasyon na to, hindi nila nakita. Anong klaseng utak meron kayo? Ayan o. Ulitin natin ha. Sabi ni Duterte to. Tinan nyo. Oh. 2 months ago lang ito. Ng brigades to fracture the government. It is only the military controversial. Only the military can correct it. So paano? Ito ha. Paano i-correct ng military yung sinasabi ni Duterte na fracture yung government? Si Duterte lang may sabi na yung gobyerno fracture. Paano niya correct yun? So by kudeta. Ano, makikipag-usap, makikipag-meeting. Wala namang ganon. Kasi pag meeting lang pinag-uusapan dito, ang chain of command, si PBBM ang pinakamataas. Oh, pero kung kudeta yan mga kababayan, magte-take over ang military. Ayan ang gusto ni Duterte. At pagkatapos ito pa, Hanggang kailan kayo magsuporta ng drug addict na presidente? O di ba? Ay, Diyos ko, sabi ko sa inyo nakakainis. So, continue natin ha, sabi ni Duterte dito. Tingnan nyo to ha. Continue natin, sige. Impeachment, no waste of government resources, not self-serving schemes, no divisive action. Ayan ha, so no divisive action daw. Sabi ni Duterte. Sino bang gumagawa ng division? Di ba? So yung ginawa ninyong rally, no? Yung ginawa ninyong rally, maisog rally. Hindi lang isang beses yun Mga ilang beses yan. Davao, Cebu, Leyte. Meron kayo sa Laguna. Sa Manila, meron din kayo. Sa Negros, meron din. So, divisive rally yung ginagawa mo dati. So, ngayon kasi mga kababayan, no, para masabi natin na yung rally ng Iglesia ni Cristo ay hindi pro-Duterte, dapat sinitan nyo both sides. Sa akin, okay yun. Sabihin ninyo kung paniniwala ninyo na masyado nyo nang ginigipit si Sara Duterte, okay lang. Diba? Pero kung yun lang ang sasabihin ninyo, one-sided kayo. Dapat yung sinabi ninyo, parehas silang magulo. Nagkakaisa ninyo si Sara Duterte, itong mga Duterte naman, ginugulo yung administrasyon. Kung gano'n yung mensahe ng peaceful rally po ng Iglesia ni Cristo, masasabi ko lang na, okay, fair enough, at least yung dalawa sinita mo. Pero lumabas po kasi sa rally, inosente ang mga Duterte, sinisita, or kinukuyog ng administrasyon. So, mali yun. Ay, nako. So, ayan, tinan ninyo yung naging backlash. Natuwa ang mga Duterte dito. Di ba? So, hindi namin kakalimutan to. Diyos ko, kala nyo ba? Kaya continue nga natin. Kala nyo ha. Sige. Pasok sa politika. At tinatakot ninyo ang mga congressman at mga senador na hindi namin kayo sasama sa black voting. Pag kayo pina-impeach nyo si Sara, kasi mga kababayan, malinaw po, na yun po talaga ang mensahe ng rally. Pinapakita nila yung pwersa nila sa black voting nila na kayo, pag in-impeach nyo si Sara, hindi kayo kasama sa black voting namin. Na in the first place, that's fucking bullshit. Kasi mga kababayan, bumabase lang din naman po kasi yung Iglesia ni Cristo, kung sino yung endorso nila, depende po sa labas ng survey. Kasi mga kababayan, pansinin ninyo. Di ba? Kung sino po yung malakas sa survey, kung kailan po malapit na yung eleksyon, ayun po ang ini-endorso nila. Ganun. Di ba? Continue natin. Sige. Continue. We must unite. We must move forward as We must unite daw. Tarantado, matanda. Kung gusto mo makipag-unite, kung gusto niyo ng unity, kayo makipag-unite sa administrasyon. Hindi yung administrasyon makikipag-unite sa inyo.
Dapat marunong tayo magpasakop. Gag... One, we must serve the people. Sarap sampalin mukha nito no? Sipahin ko kaya mukha nito ni Digong, no? I would like to thank all groups and individuals who have the best Ba't parang may binabasa siya dito? Kasi mga kababayan, no? Hindi po ganyan magsalita si Duterte. Hindi ganyan. Si Duterte po, pag magsalita yan, puro adlib. Di ba? Yung kumbaga, kung ano na sa utak niya, sasabihin niya, ito mukhang may binabasa siya dito. So bakit may Alzheimer? May Alzheimer na ba to? May sinyalis na ba ng Alzheimer to? interests of our country and our people in their hearts. At saka kung magsalita si Duterte dito, akala mo napagaling na presidente. Diba? Worst president kay ano pa to, kay Gloria. Para sila ni Gloria, worst president. For showing up to be counted all over the country. This participation in the prayer rally show that they know and care what is happening in our country today. Ano, binobola niya pa yung Iglesia ni Cristo, no? Sasabi, kaya kayo nagrarally, itong Iglesia ni Cristo, kasi alam nyo nangyayari sa bansa. Mukhang hindi po ganun yung nakita namin. Kasi ito lang mga kababayan, no? Wala namang problema na batikusin yung administrasyon na to. Kasi lahat naman po ng administrasyon po na nagdaan sa Pilipinas at sa buong mundo, hindi perfecto. Walang problema yon. Pero ang sinasabi lang natin dito, huwag naman kasi one-sided. Di ba? Kasi sabihin niyo na hindi pamumulitika yung rally, pamumulitika po yun. Obvious naman. Kasi sabihin niyo na hindi one-sided, one-sided po. Kasi yung ginawa ng mga Duterte, hindi po sinita sa rally. Kasi parang nag-aaway yung dalawa. Yung sinita mo lang yung isa. Dapat parehas yan kasi parehas pong nagsasagutan. At in the first place mga kababayan, si PBBM po, yung presidente po, ni minsan po hindi po nakapag-away. Diba? Sumasagot lang po yung presidente. O in the first place mga kababayan, saan ba nagsimula lahat ng away? Dapat po kasi, doon po sa rally, kayong mga hayop kayo, no? Dapat sinabi ninyo kung saan nagsimula yung kaguluhan po ng gobyerno. Nagsimula po lahat dahil po dito. Saan? Ito. Diyan. May 18, 2023. Diyan po nagsimula ang lahat. Inside threat, Gloria Arroyo reportedly demoted for eyeing Romualdez ouster. Diyan po nagsimula ang lahat ng kaguluhan. Teka, lipat muna natin kung nalipat. Yan. Diyan pa nagsimula lahat ng kaguluhan po sa politika ng Pilipinas. Yung nangyari po noong May 2023. So nangyari dito mga kababayan, no, baka nakalimutan nyo na, di ba? Gumawa po ng isang kudeta si Gloria Macapagal Arroyo para palitan si Martin Romualdez. At alam naman po natin na si Arroyo po, tuta rin po ni Duterte yan. Dating presidente po, nagpapakaaso rin po sa dating presidente na si Digong. Okay. So ngayon, alam nyo ba kung gaano kasensitibo ito? Kasi, pag si Gloria po ang naging House Speaker, di ba? Ang mangyayari po dito, yung impeachment, hawak na po ni Gloria. Ganun po talaga yun. Yung impeachment trial po, it's all about politics. Hindi po pinag-uusapan dito kung may kasalanan ka o wala. Politika po yan. Ito talaga. So ngayon, nung nabuking po na si Gloria Macapagal Arroyo ay gustong tanggalin si Martin Romualdez kasi po nakikipag-usap na nga po si Gloria, di ba, sa ibang mga congressman. So nung binisto si Gloria, so dinemote. So itong loko-lokong Sara Duterte naman mga ka-streetwise, ang ginawa, kumampi kay Gloria. Yan yung tambalos-los na yan. Kung meron mang unang-unang ng gulo sa administrasyon po na to, si Gloria at si Sara yun. O tandaan natin na ginawa na po ni Sara Duterte ito. Nung tinanggal niya si Pantaleon Alvarez, nung si Duterte pa yung presidente. Di ba? At ang pinalit niya si Gloria din. O tinan niyo tambalos-los. At hindi lang yan. Nung tinanggal po si Gloria,
di ba, bilang Deputy Speaker po ni Martin Romualdez, kanang kami ni Romualdez dati, nag-post pa siya nito. Nakatabi niya si Gloria sa aeroplano. Isip bata nga. So ano bang point ko dito? Ang point ko dito mga kababayan, kung sinasabi na kung talagang pure, di ba? Yung advocacy ng Iglesia ni Cristo para sa kapayapaan pala ito. So dapat ang sitahin nyo dito, yung nagsimula ng gulo. So nagsimula po ang gulo po sa sa Duterte camp, kay Gloria at kay Sara. Sige, tingnan niyo. Mag-backtrack kayo. Ano ang unang-unang pinag-awayan po ng Marcos at Duterte? Wala. Ito lang po talaga. Yung pag-oust nga po or kudeta nga po na plano ni Gloria. Diyan nagsimula ang lahat eh. Before nun, wala eh. Okay pa eh. O kung meron man traidor dito, si Sara yun. Kunting gamit ng common sense, di ba? Ano ko ba? So, yun no. So, kayo po mga streetways, no? Ano po masabi nyo nga po dito sa statement nga po ni Duterte na kung magsalita, akala mo walang ginawang mali. At ano masabi nyo rin po dito, na kayo ba nag-agree ba kayo dito na yung rally po na ginawa ng Iglesia ni Cristo ay naging one-sided? Di ba? At tayo naman po, no, nag-agree naman po siguro tayo halos lahat dito na taga-suporta po ng Aking Munting Channel na politika po talaga yung rally po ng Iglesia ni Cristo na yon. Yan na. So, pa-comment lang po sa baba at binabasa ko pong lahat yan. At syempre, yan po sa Team Replay. Pa-like, pa-subscribe, at hindi naman kalabisan, pa-share na rin po ng video po na to. So, sa muli po, kita na lang ulit tayo sa susunod nating content. So, thank you, salamat, and bye-bye!